Hello guys, before ang lahat, paki-like na and share and subscribe my channel para updated po kayo. Dito po kami guys, on the way to Perth. At saka isang oras kalahati yung biyahe namin papunta doon. At akala namin may aksidente, wala pala guys kasi nga nag-traffic. Yun pala isang motor lang ang nasa gitna na hintuan, kaya na ano yata, may problema yata sa ano guys, sa makina ng motor niya. Kaya yun, akala namin may aksidente kasi kagabi nga mayroong mga aksidente yung nadaanan namin dahil umuwi din kami mga alauna na galing doon sa ano, yung taga-amin din na nakatira doon din sa Woodville. Kaya umaga na din kami nakauwi. Ngayon umalis na naman kami, papunta na naman kami sa Butler. Mga isa ka oras kalahati yung biyahe namin. Tapos yan, pupunta lang kami doon maghapunan at kami na naman uuli kasi napag-imbitahan kami kaya pupunta kami doon at makapagdala na nga siguro na isda, kaya yun. At habang nasa biyahe ay kain muna tayo nito. Yan. At ano, binili namin doon sa petrol station. Yan. Kasama ko yung doggy ko doon sa likod para wala kaming aso. There's no doggy. Where's the dog? And then so when you've cleaned off some of the chocolate, even at the end, give him the ice cream. okay. Bibigyan namin yung aso namin pag wala na yung tong chocolate na to, bibigyan ko siya mamaya pag hindi maubos. Kaya makapagpasyal doon sa ano, kahit malayo kasi bibigyan daw kami ng isda. At namingwit kasi yung asawa niya, so madaming isda, at magmitas din ako ng ampalaya at kukuha din ako ng pig, yung pig na prutas. Ayan, pupunta kami doon. Diba malayo? Layo-layo yun ang pupuntahan lang namin. Tapos ay hindi naman kami makapaghindi kasi sinabihan na kami medyo 5 araw na yata bago kami. So pupuntahan namin kahit malayo. Kasi ganito naman talaga dito sa Australia, kahit anong layo pupuntahan, di ba? Tanggalin nga natin to guys kasi hindi natin alam kung hindi natin makita yung mga kinakausap ko. Yan. Di ba? Kaya anong layo pinupuntahan namin. Mahal pa naman gasolina. Doon sa atin hindi tayo pupunta ng mga ganito, di ba? Dito kasi ang magiging kaibigan mo na sa malayo,
Hindi, wala sa malapit. Kasi yung mga malalapit is mga mamarites. Diba? Makipagkaibigan kayong nasa malayo, mabuti pa. Kasi kung may kaibigan ka dito na malapit, dati may marami ako mga kaibigan na mga manalapit, nandyan yung mga ano, yung hihilain ka pababa. Kagaya sa akin na may negosyo ako na ano, yung maglilinis. So hihilain ka nila, sisiraan ka nila, parang walang kukuha sa yung maglinis sa kanilang bahay. Mga ibang puti dito hindi maniniwala na mga ganyan kasi siyempre matagal na ako at kinakampihan ako sa mga customer ko. Siyempre kilalang kilala na nila ako sa 7 taon, 8 taon ako sa kanila. Siyempre kilalang kilala na nila ako, kaya hindi sila basta-basta naniniwala, guys. Ganyan ang mga ugali ng mga Pilipino dito. Hihilain ka ng hihilain hanggang kaya nila. Pero ako, guys, hindi na ako pwede lang hilain, guys, kasi hindi ko sila iniintindi. Kaano na ako dahil nung nangyari sa akin na nakabayad pa ako ng ambulansya dahil sa kalukuhan na ginawa nila sa akin. Napiktahan ako, kaya ngayon ayoko na magpa-apikta. Kasi kung magpagkababa ka, lalo kang iaangat ng Panginoon. Maniwala kayo sa akin. Habang sinisiraan ako ng sinisiraan nila, inaangat naman ako ng inaangat ng Panginoon Diyos. Diba? Kaya hayaan mo sila. Hinayaan ko na yan sila, guys, kasi mahirap yung makipag ano ka sa kanila. Akala nila dahil sa katagalan na nila dito, akala nila ano na talaga sila, diba? Pero wala yun. Hinayaan ko lang sila. Basta ako tuloy lang ako ng patuloy sa ginagawa ko. Basta wala akong inaapi, wala akong inaapakan. Dito naman wala namang mayaman kasi kung anong makain nila is makain din namin. Kung anong kinakain nila, makakain din namin. Kung anong kinakain namin, makakain din nila. So walang mayaman. Parehas-parehas lang kami dito. Diba? Kahit sa Pilipinas, ay sabihin na mahirap mayaman. Mahirap mayaman. Kung anong kinakain sa mga mayayaman, makakain din sa mga mahihirap. There's congestion ahead. Sabihan lang kami may congestion na. Kaya yun, kailangan kami mag GPS, guys, kasi parang alam namin na kung nasaan yung mga nakatutok na camera. Panay na lang itong asawa ko makatanggap na ano, yung isang sasakyan ko, yung pinakuha namin sa ano, sa insurance, bugbog yun. Panay bayad kami nung kasi makulit to eh. Kaya ngayon kailangan na kami ng GPS. Minsan to makulit to eh. Nakabayad na rin na kami ng 2 beses yata dito kasi makulit, ayaw sumunod.
kaming ano, parang alam mo na kung anong takbo mo. Hindi nakikinig, lumalampas pa. Wala. Kaya hindi din ako nagmamaniho guys. Alam ko magmaniho guys. Tumatakbo din ako dito. Nakaupo siya. Kaya lang siya nasadya ko nga hindi ako nagkuha ng ano, kasi parang siya magmamaniho sa akin lagi. Sumusundo, naghahatid sa akin sa trabaho, nagsundo, lipat doon sa isang lilinisan ko para naman siya na ano guys, hindi sa tatanda lalo. Hindi kagaya sa atin yung mga matatanda sa atin, mga 40 ng edad, ang tanda-tanda na, kasi nga lalo na kung mga ang anak na nagtatrabaho na ayaw ng mga anak na magtatrabaho pa sila, kaya tumanda tuloy. Ito kasi mag 75 na to eh, kaya patatrabahoin ko siya ng ano, magmamaniho sa akin. Ngayon nga tumutulong na nga sa akin yan paglilinis eh. Oo, kasi para daw mag-ano siya. Kaya sabi ko, oh, tama yun. Kasi pag hindi ka magtulong sa akin, sabi ko ganun, magiging malimutin ka. At sa pag hindi ikaw ang nagmamaniho sa akin, pag nandyan ka lang sa bahay, maboboard ka. Kasi siyempre kung ako na nagmamaniho, kahit saan na lang ako pupunta, di ba? Hindi kagaya na kung siya magsundo sa akin is susunduin niya ako, ihatid niya ako, mag-ready ng lahat ng mga kailangan ko sa trabaho ko, sa paglilinis. Ngayon nakakuha kami yung bahay ng mga paupahan. Oo, kaya tumutulong na din to sa akin. Sabi niya na ano daw, nahawa daw siya sa akin na yung mahilig magtrabaho, at saka ano daw, nagiging malusog daw siya. Ngayon kaya medyo traffic ngayon guys Ngayon guys, dito na lang ako, at sana magustuhan nyo yung kwento ko habang nasasakyan ako guys. Paki-like na and share and subscribe my channel. Parang updated po kayo. Bye for now.